magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ibang bansa, meron namang umaga. Magandang umaga, magandang tanghali, hapon at gabi sa ating lahat. Yan. Welcome po sa ating midweek Bible study. So, tawagin na po natin ang ating mga kasama sa bahay, ang ating mga mahal sa buhay, at tayo po ay magsisimula na ng ating Bible study. Yan, thank you Lord. At mga nasa sasakyan, kamusta po kayo? Yan, patuloy po tayong makinig at patuloy tayong sumubaybay sa ating napakabanal na gawain. Alam nyo, napakahalaga na tayo ay laging nakakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya kahit nasaan tayo, lagi po tayong magkaroon ng pananabik na makinig ng salita ng ating Panginoon. So tayo po ay dadako sa opening prayer. Mananalangin po tayo mga kapatid. Thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, through the power of the Holy Spirit, once again Lord, papuri, pasasalamat, ibinabalik po namin sa inyo sa gabing ito. Salamat po sa buong maghapon na pag-iingat at paggabay mo sa amin. Dalangin po namin Lord, na sa gagawing pag-aaral ng iyong salita, we pray Lord na mabuksan ang kaisipan ng bawat makikinig, ang bawat puso Lord, makatanggap ng naaayon sa iyong ganap na kalooban ang iyong mga salita. Tinataas din po namin Lord ang lahat ng kapatiran Lord saan man sila naroroon. Ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala
ay patuloy na maranasan at matanggap ng bawat isa. Maraming salamat po at sa gagamitin mo, Lord, na magtuturo ng iyong banal na salita sa araw na ito, Panginoon. I-anoint po siya. Give him the double portion of your anointing, Lord. At alam po namin na lahat ng mamumutawi sa kanyang mga labi ay magiging pagpapala sa lahat ng makakapakinig. Maraming salamat po at maging sa pag-awitan, Panginoon, sa pag-awit namin sa iyo, Lord. Alam po naming makapagbibigay ito ng parangal at papuri sa iyo. Muli, Lord, samahan niyo po kami, Lord, sa oras na ito. Sa iyo lang po, Ama, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, purihin ang ating Panginoon. Yan, meron po tayong announcement. Yan. CSM Quarterly Fellowship. Ito po ay magaganap sa June 29, 2025. Ang oras po ay 2:30 p.m. Yan, dito po yan sa Paranaque Worship Center. At ang pinakatimpo nila, tayo naman. Sila naman daw, mga kapatid, yung mga kabataan. Thank you, Lord. At ang pangalawang announcement, visit our YouTube channel, Comfy Media. Create your own account and subscribe. Madami na pong mga kapatid, uploaded na videos doon mga kapatid na iba-iba. Paunti-unti na po nating inililipat sa YouTube lahat ng ating mga old videos from FB. Kaya punta po tayo sa YouTube, mga kapatid. Okay. Dako naman tayo sa ating mga may kaarawan sa araw na ito. June 25, 2025. Happy birthday! Sister Romina Gatmaitan, from Bulacan yan. Bustos, Bulacan. Brother June Manggao, asawa yan ni Sister Rita Manggao. Si Brother Arnel Garcia, parang ito anak ni Tatay Al Garcia. And si Sister Michelle Urubia, pare, happy birthday. Meron din pong anniversary. Mga anniversaries. Happy anniversary kina Minister Ed and Sister Tess Galletes. Peke naman. Kaya lang nandun sa nasa Pangasinan niyang mga yan. Kamusta kayo dyan, mga kapatid? Minister Ed. Pares kayo ng anniversary ni Brother RJ and the Sister Alpa Vivero. Yan, anak niya yan. Pares yan. Isang na lang yan. Handaan na lang yan. Kaya, tsaka si Brother Rex and Sister Len Dison. And happy birthday and happy anniversary po sa inyong lahat. Brother Bong, labas. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday po, mga kapatid, and happy anniversary. Enjoy po natin ang ating mga kaarawan, mga kapatid. Yan, thank you, Lord. Salamat sa blessing ng ating Panginoon. Ngayon po, dadako tayo sa ating pag-awit, sa ating praise and worship. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Sabi nga sa awit 103,
Praise the Lord, O my soul. Utusan natin ang ating kaluluwa na magpuri sa ating Panginoon. Yan, welcome po natin ang Praise and Worship Team. Ayan, hello po mga kapatid. Yan, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Praise God. Napaka magandang araw na ito para tayo ay sama-sama muli na magpuri sa Panginoon. Alam ko handang-handa na tayo. Excited na tayong umawit at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Protect me, O God. I trust in you for safety. I say to the Lord, you are my Lord. All the good things I have comes from you. How excellent are the Lord's faithful people. My greatest pleasure is to be with them. Amen. Let's give a clap offering to our God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are worthy. Amen. Awit na tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Jesus, hinahanap ka sa lahat ng panahon. Pupurihin kita, ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. One more time. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka sa lahat ng panahon. Pupurihin kita, ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay sulit ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. One more time. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Salamat, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, amen. Salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang Binigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. One more time, O Panginoon, O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa
sa langit man o sa lupa, kundi pangalan Jesus na aming tagapagligtas. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, hallelujah, nag-iisa at banal na Diyos. Sino man sa Kanya'y lumapit, kailan may di niya tatanggihan. Sino man sa Kanya'y manahalig, ay may buhay na walang hanggan. Kaya purihin natin si Jesus, hallelujah, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya purihin natin si Jesus, thank you Lord, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, hallelujah, nag-iisa at banal na Diyos, nag-iisa at banal na Diyos, nag-iisa at banal na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Wala tayong may babalik sa Kanya kundi ating papurit, pasasalamat. Dumaan man tayo sa mga unos, mga pagsubok, pangako niya, hindi niya tayo iwanan o pababayaan man. Wala nang hahanapin pa kapag si Kristo ang nasa puso. Thank you, Lord. Lahat tayo umawit sa Panginoon. Sambahin natin siya sa kanyang dakilang pangalan. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng lubos.
Panginoon. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo, Panginoon. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan. Walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang ako ay aasa. Pagkat ikaw ang kalungan ko sa bawat pagsubok na daraanan ko. Alam kong ang paglingap ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko. Pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Amen. Yes, Lord. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko. Pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. One more time. Sabihin natin sa Panginoon, siya lang maaasahan natin. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko. Pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. One more time, prayerfully, let's say this to the Lord. Oh Yahweh, hallelujah. Paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko. Pagkat kailanman
Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa ating music ministry. Yan. Thank you, Lord, sa ating banal na pagsamba kay Lord. Yan. Purihin ang Panginoon. To continue with our series, which is all about the book of Romans. Let us all welcome Minister Ali Bernardo to conclude chapter 12. Magandang gabi po mga kapatid at welcome to our Wednesday Bible Study. Yan, ako po ang tagapaghatid ngayon ng mabuting balita ng kaligtasan. At ako po ay si Brother Ali. Yan, ang tatalakayin po natin na verses ngayon ay sa Romans pa rin. Pero bago po tayo mag-umpisa sa ating talakayan, tayo po muna ay magkakaroon ng ating opening prayer. Ama naming banal at makapangyarihan, ang may-ari ng langit at lupa at ng lahat ng narito. Dalangin po namin ang iyong gabay at patnubay sa pag-aaral namin aming gagawin ngayon. Ipahintulot mo pong mag-minister sa aming lahat ang iyong mga salita. Sa mga nagdadalamhati, give them comfort, O Lord. Sa mga nalulungkot, give them your joy. Sa mga nababagabag, give them your peace that surpasses all understanding. Sa mga nangangailangan ng pangunawa, humihingi po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo ayon sa Santiago chapter 1 verse 5. Salamat po, Panginoon. Ang lahat pong ito ay hinihiling namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, thank you, Lord, at napakaganda rin po talaga ng ating mga topics na tinatalakay sa mga araw na ito. Noong pong nag-start ang Romans chapter 12, si Minister Ray po ang nagbigay nung first verses at ang kanyang pinaka-topic ay giving yourself, offering yourself is one of the Christian duty na dapat nating magampanan. At sinundan po nito ni Minister Boy. At nakakatawa po kasi talagang inisa-isa niya yung gift na kaloob sa atin na ating Panginoon. At ang lahat ng ito, ang pinaka-purpose niya, basically, is to give glory to God at for the edification of the church. Kaya, salamat Panginoon. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang Romans 12, 9 hanggang 12. At babasahin ko po. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love. In honor, giving preference to one another. Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Tagalog po, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Suklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Pagmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Napakarami pong instructions sa atin na kung minsan medyo mahirap sundin, pero sa awa at grasya ng Panginoon, tayo ay
nagkakaroon ng kagalakan, pagsunod, ng willingness kasi nakikita natin ang resulta ng mga panuto na ito na binibigay ng Romans 12. Yan, sa gagawin po nating pag-aaral, kinuha ko po yung key point system. At isa po sa key points dito sa ating binasa is about sincere love. Love should be genuine, without hypocrisy or pretension. Yung genuine love po ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians 13, 4-7. Ito po yung katangian ng tunay na pag-ibig. Ang sabi niya, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Yan, meron din po doon sa sa John 15:13. Take note, this is the genuine love. Greater love has no other than this, to lay down one's life for one's friend. Iisa lang po actually ang alam ko na nakaganap dito. Yan po ay ang ating Panginoong Jesus. Kuminsan nga, hindi pa natin siya tinatawag na friend Pero siya na ang tumawag sa atin na, you are no longer my enemy, you are now my friend. Because I have not kept any secret from you. Kaya, meron tayong tularan, model, guide, ng anong klase ang pagmamahal na dapat nating igawad sa bawat isa. And by the way, ang title po ng ating pag-aaral is Vibrant and Loving Community. Yan, nakakatawa nga po kasi natalakay na natin sa mga nakaraang pag-aaral yung about the family, biological and spiritual. Kaya ito po ay karugtong kung paano tayo makakapamuhay sa loob ng Christian community. Ang pangalawa po sa mga key points is hatred for evil. Believers should abhor evil and cling to what is good. So meron pong instruction to avoid, abhor evil, and instruction to do, what to do. Cling to what is good. Yan, actually mga Kristiyano po, hindi na tayo namimili doon sa between good or bad. Kasi alam na natin lagi na lang tayong nandun sa good. Ang choices na lang doon sa good side is we have good, better, and best. So doon na po tayo namimili. Hindi na po sa, alam niyo hindi na tayo sa black and white. Nasa white na lang tayo lahat. Marami namang different kinds of white. Yan. Ang verses po na nakuha ko rito ay sa Psalms 97 verse 10. Psalms 97 verse 10. Let those who love the Lord hate evil, for He guards the lives of His faithful ones and delivers them from the hand of the wicked. Mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama. Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Sa kamay ng mga buktot, tiyak na ililigtas niya. Yan. Another key point, devotion to one another.
Yan. Christians should be devoted to one another in love, practicing, prioritizing each other's needs. Ako, napakasarap tumira sa isang komunidad na ito ay nagaganap. Imagine sabi niya devoted to one another in love. Tapos prioritizing each other's needs. Yan, napaka ganda po na sa ating pakikipag-mingle sa bawat isa, maging aware po tayo sa bawat isa of our needs. Kasi yun po ang ating pwedeng matugunan. Yan. Ang verses po dyan ay John 13, 34 to 35. John 13, 34 to 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, ganun din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Thank you, Lord. Talaga yan. Tapos ang sunod po sa key points is honoring one another. Honoring one another. Believers should honor one another above themselves, demonstrating humility and servant-like love. Yan, alam naman po natin na lahat tayo ay lingkod. Lingkod ng Diyos. Yan, Philippians 2, 3 to 4. Philippians chapter 2, 3 hanggang 4. Do nothing out of selfish ambition or empty pride, but in humility, consider others more important than yourselves. Each of you should look not only for your own interest, but also for the interest of others. Diba? Napaka sarap na sundin. Kapag ka na ito'y nasusunod natin, tanggal, bawas yung iyong stress sa pamumuhay. Ang actually sa akin personally ang nakakapagbigay ng stress sa akin is when I focus on myself. Yung hindi ko kaya, kailangan gawin ko ito, kailangan ma-perfect ko ito, kailangan mabasa ko ito. Kaya tuloy, 1:00 na, 2:00 na, hindi pa ako tapos. Kaya, ayan, meron pa po tayong isang verse dyan, Galatians chapter 6, verse 2. Galatians chapter 6, verse 2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Actually, kahit na gaano karami, gaano ka immense yung task that we have, kapag ka marami tayo na tulong-tulong, gumagaang ito at mabilis na natatapos. At syempre, maraming effect Isa na yung bonding ng bawat isa, di ba? Kapag ka we are solving each other's problems, sama-sama tayo at yung mga gift na natalakay ni Minister Boy, na igagawad natin at napapakinabangan ng bawat isa sa atin. Yan yung sunod pong key points is spiritual zeal. Spiritual zeal. Christians should be zealous in spirit, serving the Lord with passion and dedication. Imagine, hindi mo kayang maging lax yung, okay na yan, pwede na yan. Hindi pasado kay Lord yung ganoon. 2 Peter 1, 5 to 7. Ikalawang Pedro, chapter 1, 5 to 7. For this very reason, do your best to add goodness to your faith,
And to your goodness, add knowledge. To your knowledge, add self-control. Add self-control. To your self-control, add endurance. And to your endurance, add godliness. And to your godliness, add Christian affection. And to your Christian affection, add love. Yan. So, punong-puno na po tayo ng guide kung paano tayo laging on fire, on the go. Actually sa akin naman, kapag ako nabibigyan ng new assignment, ang excitement ko ay, siyempre, makarating ako dun sa bagong location ng prayer meetings, ma-meet ko yung mga hindi ko pa nakakasalamuha. Meron akong excitement doon kasi yung kanilang mga sharings, nakakapag-uplift ng ating espiritu. Serve. Yan. At syempre, yung makilala rin sila. Yun. Kaya, thank you Lord, nawa tayo ay hindi magsawa sa ating zealousness to serve. Huwag maubusan. Kaya lang naman tayo nauubusan kasi we do it on our own. Ako po, huwag po natin gagawin yun kasi talagang limitado lang ang ating kalakasan. Kung minsan tayo nauubusan na rin. Kaya lagi tayong naka-connect sa main source. Kumbaga sa cellphone, laging naka-charge. Lagi tayong naka-charge. Or, may dala tayong power bank. Yan. So, ang next po sa mga key points, mahaba kasi yung ating binasa, 9 to 12, imagine, is the joy and patience and prayer. Yan. Believers should rejoice in hope, be patient in affliction, and persevere in prayer. Yan, rejoice in hope. Yung hope po, yung joy na nadarama ng bawat Kristiyano, ito ay nanggagaling sa mga pangako ng Diyos. Kasi doon tayo, ako personally, doon ako nagdo-draw ng aking kagalakan. Kumbaga sa amin, meron kaming salita doon na gamutin na lang ng dibali. Tambalon na ang dibali. Yan sa aming language. Kapag meron akong mga, alam niyo, yung nanghihina, uulan, ang layo-layo, ang putik ng daan, kinagamot ko yung aking sarili ng, dibali, naroon naman na si Lord, nauna na sa akin. Alam ko naman na may pangako siya na He will never leave me nor forsake me. At kapag naaalala ko na yon, nagkakaroon ako ng vision of what will happen sa prayer meeting na pupuntahan. Alam ko na maraming naghihintay at nangangailangan ng salita ng Diyos. So doon nang gagaling ang joy. Tapos yung be patient in affliction, alam naman natin na hindi naman nagpaparusa pa si Lord He disciplines us. Diba? At ang discipline, alam niyo ang difference ng discipline and punishment. Yung punishment, itinataboy na tayo niyan. Magdusa ka. Pero yung discipline, it also hurts, di ba? Kasi nakokorek tayo Bakit kaya pagka nakokorek tayo masakit. It's because of pride. Yan. Pero sa totoo lang, pagka tayo dinidisiplina ni Lord, although sometimes talagang parang ang daming nawawala, ang daming sayang, ang daming bakit ganon. Pero in the end,
tayo pa rin ang nagbe-benefit. Everything that we experience becomes a lesson. At kapag inipon natin lahat ng lesson na yon na ating natututunan, then tayo na ay unti-unting nagiging magandang halimbawa ng isang Kristiyano. Yan. So, lahat po ng ating narinig na key points na yan ay narito po ang implication. What does it imply? Ano ba yung gustong ipaabot sa atin? Ibig sabihin. So, ang una ay, it's about authentic relationship. Na dapat genuine love and devotion are essential for building authentic relationship within the Christian community. Authentic, ito ay hindi fake. Ito ay tunay at original. It doesn't mean that we agree on everything, but we could set aside our differences for the love of Jesus. Yan. It also implies moral discernment. Believers should be able to discern between good and evil and live accordingly. Ito yung mga ini-imply ng ating mga nabasang 9 to 12 na verses. Tapos yung pangatlo sa implication is the servant-like love. Yan, naranasan nyo na ba yung ano? Natutuwa ako dun sa tatay ko. Yung tatay ko kasi, hindi siya nakapag-aral. Tapos meron siyang mga kaibigan na kaya sila umunlad kaagad ang buhay nila kasi yung mga anak niya, actually kapitbahay namin sila yung mga anak niya, pinasok na katulong sa mga kamag-anak din nila. Tapos, yung mga magulang ang kumukuha ng sweldo. Pero ang tatay ko iba, hindi. Talagang pinagtiyagaan na kaming pinag-aral. Tapos yung mga hindi niya na kayang pag-aralin. Kasi 10 yata kami sa pamilya na halos magkakasunod na nag-aaral. So yung mga nauna na pag-aral ng tatay ko, kasi yun ang pinaka plano niya sa buhay, ang pag-aralin lahat ng anak. Whatever happens, dapat mag-aral kayo. Yung mga sumusunod, kanya-kanya na kami. Nagtrabaho habang nag-aaral. Yun. Kaya, tuwa kami kasi hindi kami ginawang ganun. Pinasok na katulong, tapos silang kukuha ng sweldo. Yun. Pero ganun pa man, nakita namin doon sa aming mga kaibigan ng tatay ko na yun, na yung mga anak niya, lumaki sila ng may pagpapakumbaba, na hindi agad-agad nagrereklamo, mahaba yung kanilang pasensya. Ito yung actually yung tinuturo sa atin to have a servant-like love. Sabi niya rito, honoring one another above oneself reflects a servant-like attitude. Honoring one another above oneself. And that reflects a servant-like attitude, which is characteristics of Christ's teachings. Yan, lahat nga po ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesus. Siya selfless. Laging inuuna ang pangangailangan ng ibang tao. Yan. So, talakayin naman natin ngayon yung practical applications. Yan. Ang una, love without hypocrisy. Yan. Demonstrate genuine love and kindness to others without pretending to be something you're not. Ano po ito? Mahalaga na
maging tunay ang ating pakikitungo sa bawat isa. Yan. Pangalawa is prioritize others' needs. Kaya nga mahalaga din na tayo ay aware of each other's needs. Hindi naman lahat ng pangailangan pera. Meron akong nabasa, sabi niya, do not give advice to someone who just needs a hug. Imagine, sermonan mo agad ang kailangan niya lang akbay, tapik sa balik. Kaya mo yun. No. Put others' needs before your own, demonstrating a servant-like love and devotion. Thank you, Lord. Kasi si Lord din naman ang nagbubukas ng ating mga mata para makita natin ang pangailangan ng bawat isa. Basta just be aware. Just be aware. No. Kasi kung minsan, mahirap mabanaag sa aura ng isang taong masayahin. At siya pala merong konting pinagdadaanan. Yan. Kaya, just be aware. Actually, pinakamaganda lang dyan, just be present Yan, sa akin, ang laki talaga ng impact. Noong nasa tabi ko, or nasa isang lugar kami, yung mga nauna sa akin, kasi sila yung nagbibigay ng inspiration. Lagi ko nasasabi sila, ang tagal-tagal na nila na andito pa sila. So there must be something in here that keeps them. Yan. Kaya, thank you, Lord. Si Lord ang nagbubukas ng ating mga mata upang makita natin ang pangailangan ng bawat isa. And, syempre, tayo ay tutugon. Yung pangatlo sa practical application is to cultivate spiritual zeal. Serve the Lord with passion and dedication, being zealous in spirit. Yan, meron ako narinig kasi Sister Ree. Sabi niya, kapag nasimulan mo na ang pag-aaral ng salita ng Diyos at nagising yung iyong natutulog na awareness, yung ayaw mo nang tigilan, yung sunod-sunod yung dating ng revelation sa iyo. Yun. Tapos aabot tayo dun sa merong ibang klaseng joy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan, kaya doon tayo nagkakaroon ng ayoko pang tumigil, Kaya lang, kailangan mo ring matulog dahil kinabukasan, ito na ang sasalang. Kaya, thank you Lord, si Lord pa rin naman ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, kasipagan, pag-aaral ng salita ng Diyos. So, yan po yung mga practical na application para magampanan natin yung sinasabi ng Romans 12:9 to 12. At yan nga po, kapag tayo ay naggagampanan natin yung tungkulin ng bawat isa, then our community will have a vibrant and loving atmosphere. Yan, wag po tayong magsasawa sa paglilingkod sa ating Panginoon. At alam naman natin na napakaraming benefits. Diba? 2 Corinthians 15:58. Yan. Honoring each other. Honoring each other. Romans 12:10. Ito po yung ating binasa. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.
Yan, 1 Peter 2:17, respect everyone. Take note, everyone. And love the family of believers. Fear God and respect the King. 1 Peter 2:17. Showing honor and respect. Yan, ito maganda. Kasi kuminsan gusto nating parangalan o magbigay ng we wanted to edify each other. Hindi natin alam kung paano ang gagawin. Philippians 2:3-4. Yan, palagi ko nabasa na natin ito kanina. Do nothing out of selfish ambition or empty pride. Yan, sa ating pong paglilingkod. Paglilingkod basically is serving God and serving each other. Huwag daw natin itong gawin out of selfish ambition or empty pride. But in humility, consider others important than yourselves. Consider others more important than yourselves. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Alam niyo yung mga turo ni Jesus, laging it ends up on a win-win situation. Halos lahat panalo. Walang talunan. Yan. Kapag tayo ay sumunod. Kasi meron lang ako naalala na sa Bible, merong isang binata, umuwi siya na malungkot nung na-encounter niya si Jesus. Kaya siya umuwing malungkot kasi siya ay hindi nakasunod. Hindi niya kayang ipagpalit ang anumang nasa kanya sa mga itinuturo ni Jesus. O tayo naman, alam na natin, di ba? Alam na po natin na sa pagsunod, in obedience, there is prosperity. And disobedience brings disaster. Hindi po pananakot yun. That is a fact. Yan, nagaganap po talaga yan. Matthew 7 verse 12. So whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Ano man daw ang gusto nating maganap sa buhay natin, yun din ang gagawin natin sa ating mga kapwa. Yan, Ephesians 4:32. Ephesians 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Mahalaga po ito. Mahalaga po yang be kind to one another. Yan. Ano lang yan, hindi lahat, hindi lang ito sa mga bagay-bagay. Paging sa ating pananalita, sa ating treatment sa ating mga kapatid. Dapat merong kindness and tender-hearted, forgiving one another. Mahalaga din po yaang lagi tayong nagpapatawad. Yan, meron kami naging magandang topic diyan sa pagpapatawad. Forgiving is not just letting go. It means releasing. Release. Yan. So, honor in relationship. Exodus 20, verse 12. Honor your father and mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Yan, ito po yung mga klase ng pagbibigay ng honoring one another. So, kasama po ang ating mga magulang. Exodus 28, ito po yung number 4 sa 10 Commandments. Honor your father and mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Ito lang po yung
utos na merong kalakip na pangako. Ephesians 6 verse 2, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. 1 Timothy 5:17, let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Yan, demonstrating honor. Ito pong paano natin ito ipapakita. 1 Thessalonians, unang Thessalonica, chapter 5, 12 to 13. We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord, and admonish you. Esteem them very highly in love because of their work. Medyo mabigat ito mga kapatid. Kasi sabi niya, we ask you, brothers, to respect those who labor among you. Yan, okay pa tayo dyan kasi sila ay nagpapagal para sa ating paglago. And are over you in the Lord. Over you means sila ay ating superior, mga nauna. At kasama dyan yung admonish you. Imagine para tayong log na inuukit. Kasama doon yung pagliliha at pagchichisel. Masakit po yun. Kaya lang, if we focus on the goal, yung ating kalalabasan, papalitan ng Diyos ng singhabaring ligaya ang hirap na ating Psalms 15. Yan, dami kayong pangako ni Lord sa atin. Kaya kakayanin natin itong magampanan. Galatians 6:2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. 1 Peter 4, verse 8, above all, keep loving one another earnestly, since love covers the multitude of sins. So, thank you Lord mga kapatid. Actually, ito na po yung pinakadulo ng pag-aaral natin sa Romans 12. Sa next pong Bible study, abangan nyo po kasi mag-i-start na muli ang Romans 13. Yan, at ang mga kapatid natin na magbibigay ng mabuting balita, talagang excited na rin po sila. Kaya salamat sa Panginoon. Patuloy lang po tayo na mag-tune in sa ating mga maiikling mga programa patungkol sa pag-aaral natin at tayo po ngayon ay nasa Romans, aklat ng Romans. Kaya thank you Lord and have a pleasant evening sa ating lahat. In Jesus' name, Amen. 2 Timothy